Welcome to Story of Jesus. Quiapo Church Live Mass today. We attend the Holy Mass on Thursday, 24th October 2024. Thursday of week 29 in ordinary time. I am the light of the world. Says the Lord, anyone who follows me will have the light of life. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes, ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Ang lahat po ay inanyayahang tumayo at makiisa sa banal na pagdiriwang. Hinang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kaniyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Naman namin makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa panggitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paano pinalalalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon naman ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging banal ninyo. Nung alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na kinahiya ninyo ngayon? Ang kinauwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin ng Diyos. Ang natamo ninyo ay kabanalan at mga kauwian buhay na walang hanggan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat
sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginooy tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naakit ninyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging hadikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siya lagi, magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siya'y binubulay-bulay sa gabit araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang puno sa tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. At anong gawin ay natitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kahawis. Siya'y nagtatangay at mapapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ay siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Alleluia, alleluia, tanay upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y nagpaningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, na nababagabag ng anghang at hingit na tutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahagi-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay magbabahagi 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang babae, biyanang babae at magulang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Narinig natin sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa." Marahil ang Ebanghelyo ngayong araw ay nagpapakita at kinukumpirma ni Jesus ang ni Simeon, ang kanyang hula na si Jesus ay magbabata ng hirap, si Jesus ay mamamatay, si Jesus ay patuloy na tatalima sa Diyos Ama. Kaya naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, hindi kapayapaan ng aking ibinibigay sa lupa, bagkus ang bawat isa ay maahati. Ang apoy, alam naman po natin, nagagamit natin sa pagluluto. Ang apoy ay nagbibigay ng liwanag. Ngunit ang magandang halimbawa ng isang apoy ay nagpapadalisay sa isang ginto. Diba? Kapag ang ginto ay wala sa hugis, kapag wala sa forma, kapag ito ay dumaan sa matinding apoy, pinapadalisay nito ang ginto at nagkakaroon ng magandang hulma. Marahil si Jesus sa kanyang pagdating dito sa lupa, pawang apoy ang kanyang dala upang ang tao ay mas higit na maging mabuti. Yung kapayapaang sinasabi ni Jesus, ibaling natin sa ibang salitang Tagalog na pagiging kampante ng tao nung kapanahunan niya. Dumating siya upang magbigay ng apoy, dalasayin ng mga tao upang higit na mas maging mabuti.
at ang pagiging kampante ng bayang Israel. At gayon din yung paanyaya sa atin na maging bukas sa Diyos, na magpadalisay upang higit tayong maging mga mabuti. At nakita natin mismo ito kay Jesus. Sa kanyang pagparito, pawang katotohanan ng kanyang dala. Alam naman natin, ang mga Pariseyo at mga eskriba ay ilang beses nang naiinis kay Jesus dahil sa kanyang pagsasalita ng katotohanan, sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita, at sa kanyang pagpapahayag at pagtataguyod ng kaharian ng Diyos dito sa langit. Ngunit ang apoy na dala ni Jesus ay nadama ng mga Pariseyo, ng mga eskriba, upang sila'y lalo maging dalisay at magbalik loob sa Diyos. Tayo ganun din dito sa mundo. Tila kahit anong pilit natin magpakabuti, nagtataka tayo. Napapatanong tayo sa Diyos na, Panginoon, naging tapat naman ako sa iyo. Bakit dinadaluyong pa rin ako ng mga problema sa buhay? Lord, lagi naman ako nagdadasal. Lord, lagi naman ako nagsisimba. Bakit pa rin ako nagkakaroon ng mga problemang kinahaharap sa buhay? Siguro ito ay mistulang apoy na ipinapadala ng Panginoon upang ang mga problema nating haharapin, kapag lumampas tayo at napagtagumpayan natin, ang tunay na nagtatagumpay ang Diyos. Dahil tayo ay pumapasok sa isang apoy, kapag lumabas tayo, ay lumalabas din yung pinakahigit sa ating sarili. Hindi lang pwede ang basta mabuti, kundi dahil sa mga problemang apoy na ibinibigay ng Panginoon, mas higit tayong nagiging mas mabuti pa kesa dati. Kaya mga minamahal na kapatid, inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo ngayong araw na maging bukas pa sa Diyos, maging bukas sa apoy na kanyang ibinibigay kahit na masakit, pero nakakapagpadalisay. Kahit na nakapapaso, pero higit na ibinibigay nito upang mas maging mabuti tayo at lumabas yung pinakahigit sa atin. Dahil ipinakita niya rin mismo ito ni Jesus. Ipinakita niya rin ang halimbawa sa kanyang pagparito sa mundo. Siya'y apoy na gumising sa mga masasamang tao upang magpanibago, magbalik loob sa kanya, upang akayin niya muli tungo sa buhay na walang hanggan. Maaaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin. Subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Sabihin natin, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang iniusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang, naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng reliyon, naway matagpuan ang katotohanan at pagpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Iyaong mga namayapa,
Naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Isama rin natin sa ating panalangin ating mga sarili-sariling pasasalamat, papuri at mga kahilingan, kaya din ang kahilingan na ating Santo Papa at mga obispo. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ama naming Diyos, ipadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyan lakas kami upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hinili namin ito sa panggitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inong may nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Diyos amang lumikha, nakikiusap kaming mga makasalanan. Tanggapin mo aming pagsisisi bilang handog, upang kami matutong sumunod sa inang buong puso. Manalangin mga kapatid, ating paghain ay kagda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Naman namin lumikha, ipagkalamang ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghain ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang, sa panggitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon At sumaiyo rin. sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit ito'y walang anumang maidadagdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan na iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalagitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, Reynaldo naming Bispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabiring Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ka ng kalislisang esposo, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay di sa igdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus nating Panginoon at Diyos, lakas loob nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang loob. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagmawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos o nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalan nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa banggitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa bawat tugon po ang ating itutugon, ang yumao'y liwanagan upang ikay matagpuan. Panginoon ay liwanagan upang upang ikay ikaw ay matagpuan. matagpuan. Himlayan ng mga patay ay hitatnan mo ng buhay, Panginoong nagtagumpay, tugon po. Ang yumao'y liwanagan upang ikay matagpuan. Nagbunyi ang mga patay sa dulot mong kaligtasan, Panginoong nagtagumpay, tugon po. Ang yumao'y liwanagan upang ikay matagpuan. Kaya kapayapaan kailanman at ilaw na walang hanggan sa yumao'y iyong ibigay, tugon po. Ang yumao'y liwanagan upang ikay matagpuan. Diyos sa lumikha at sumagip sa aming lahat, patawarin mo ang mga minamahal naming pumanaw sa lahat na mga naging kasalanan nila upang ang kanilang pinakamimithing makamtan ay mapasa kanila. Pakundangan sa panalangin mataimtim sa iyong kamahalan. Panginoon na bubuhay at nagaharing magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang maawain para sa mga minamahal nating pumanaw upang sila'y sa kandungan ni Kristo'y humumlay. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, isinasamo namin kami iyong dinggin. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Patawarin mo ang mga mahal naming yumao sa mga nagawa nilang kasalanan, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Gantimpalaan mo ang mga mahal naming yumao sa nagawa nilang kabutihan, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Pagkamitin mo ang mga mahal naming yumao ng buhay na walang hanggan, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Itulot mo na ang mahal naming yumao ay makasalo na mga banal sa kalangitan, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Pagkamatin mo ng kaningningan sa piling mo ang mga minamahal naming yumao, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagahari sa mga buhay at mga patay, at maawaing tumutunghay sa iyong mga pinatunubayan sa pananampalataya at paggawa ng kabutihan. Idinadalangin namin ang mga namumuhay dito sa sanlibutan at ang mga pumanaw sa kabilang buhay upang pakundangan sa pagdalangin ng mga banal, kahabagan mo at gawaran ng kapatawaran ang mga nagawang pagsuway sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang sa unang-una ngayon, magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan po ninyo, yakapin at isama sa iyong kaluwalhatiang di magmamaliw ang mga minamahal naming pumanaw at ang lahat ng mga yumaong biktima ng aborsyon, kalamidad, pandemya, aksidente, karahasan,
at di napapanahong pagpanaw, at gayon din po ang mga kaluluwang walang nakaalala. Liwanagan mo po sila ng iyong kaningningan walang kapantay, at pagkalooban sila ng iyong kapayapaan walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal. Sinawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumainyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.